Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotions ngayong June 6. God's Comfort. Elijah and Jezebel na talakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 19. Sabi po ay, Elijah flees to Horeb. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it over so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have, I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. At all once, an angel touched him and said, Get up and eat. Pagkatapos ng napakalaking tagumpay ni Elijah sa Mount Carmel, maaaring isipin natin na puno siya ng confidence at lakas. Ngunit sa halip, makikita natin siya sa 1 Kings chapter 19 na takot, pagod, at discouraged. Nang pagbantaan siya ni Jezebel, tumakas siya at nagtago sa ilang. Dito natin makikita na kahit ang isang dakilang propeta ng Diyos ay nakaranas din ng matinding panghihina. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, fear and exhaustion are normal parts of the Christian experience. Minsan iniisip natin na kapag malakas ang faith natin, hindi na tayo matatakot o mapapagod. Pero ang kwento ng Elijah ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga tapat na nalingkod ng Diyos ay nakakaranas ng fear, stress, at exhaustion. Hindi kasalanan ng mapagod, hindi rin ibig sabihin na mahina ang pananampalataya mo kapag nakakaramdam ka ng takot o panghihina. Tao tayo at may limitasyon tayo. Ang mahalaga ay kung saan tayo lalapit kapag dumating ang mga panahon yun. Pangalawa, even those who appear strong have weaknesses. Si Elijah ang propetang tumayo laban sa daang-daang propeta ni Baal. Nakita siya ng mga himala at mga pangyarihang gawa ng Diyos. Pero kahit ganoon, meron pa rin siyang kahinaan. Ipinapakita nito na walang tao ang immune sa discouragement. Kahit ang mga taong mukhang matatag, masaya at malakas sa pananampalataya ay may mga laban ding hindi nakikita ng iba. Kung mahalagang maging maunawain tayo sa ating kapwa at maging magpakumbaba tungkol sa sarili nating mga kahinaan. At ang last teaching, God understands our pain. Isa sa pinakamagandang bahagi ng kwentong ito ay kung paano trinato ng Diyos si Elijah. Hindi siya nagalit, hindi niya pinahiya si Elijah. Sa halip, binigyan muna niya siya ng pahinga, pagkain at lakas. Pagkatapos nito, kinausap siya ng Diyos at muling pinalakas ang kanyang loob. Pinapakita nito na nauunawaan ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Alam niya ang ating pagod, takot at sakit. At kapag pakiramdam natin ay wala nang nakakaintindi sa atin, nariyan pa rin ang Diyos na handang makinig at umalalay. Yun lamang.